gi-charge nga cellphone na limtan ug ibot nakabog nagsunog. Ato nawaton ang report ni Bardo Tacson. Swerte paghihapon bisa nasunugan ang magtiayong Dani ug Emilia Lumasag. Lakip ang ilang mga silingan sa Purok 3, Doña Consuelo o Sami City tungod kay walay nasakitan sa pinakaulahing sunog sa syudad ug wala usab mahurot paglamoy sa nagdilaab nga kalayo ang dos andanas nga panimalay sa pamilyang Lumasag nga hinimo sa light materials. Kasabot sir, wala ko kasabot. Ay, mao pag yung tayo pagkauman na ng balaya, pagali mga... O, panuman. Nagpanday, pagali may ani, oh. Mekanik kay na-tao doon sa ubos pagka, Oh, naman, may dito na sa ubol, kaya nagpanday lagi, oh. Isa may, pakisay-say daw sa nitabo, sa may gumani. Wala ko kakuan, sir, kay pag ingon lang piti-piti, ambak mga ko dayon, sir. Oh, then, ang among nakita, ang among ano mang balaga, dilaab. Ganiha, pagpahibalo nga naisunog, kay tawag din kog kuan. Tawag din kog fire department. Ako yung nakatawag. O dayon gikuan to niya, nagpailala ko nga barangay captain ta. So pag abot ako diri, wala pa man abot ang bombero. Nakita gyud akong kalayo na diya din nangatagak kay kog giibot na lang ning oh, dako ang kalayo din. Giibot na lang aso kay kaniya, giibot na lang namo ning hose. Kay nangatagak naman ang kuan sa ubos katong kalayo. Kay wala pa to na kuan ning tubig anang hose nga giibot. Kani masunog gini padulong bahurot gina da. O den gabayanihan pud atong mga tao nga nagbubo na lang gyud gisiguro ning gisiguro ning tapad nga balay. Dakog tabang ang atong mga kuan sa mga silingan kay pag abot namo wala na jud siyang i-spread. Maong kuan importante nga naay support jud nga bayanihan system na to ba. At least dili na mukatag, ma-minimize ato ang kuan kay labi na layo ato ang fire station. So dako jug support ang community nato. Kadali rang nakontrola og napalong ang kalayo nga nagsugod alas 9 pasado sa buntag Nobyembre 20. Gumikan sa bayanihan spirit sa mga residente sa barangay Doña Consuelo og sa hiniusang kusog ug tabang sa upat ka mga fire trucks sa mga kabomberuhan sa Osami City Bureau of Fire Protection ug sa volunteer fire brigades sa syudad nga naningkamot pag-ayo nga mapalong dayon ang sunog para walay mapagan sa nagsikit-sikit nga mga kabalayan sa nasangpit nga purok. Ang mahos, mag-ibot, bukbong na lapok. Lapok, mag-ibot ko, lapok. Kamu yung unang kabantay. Kaya, gani. Ay, ikaw unang kabantay din. Oh, Amang nagtugod ay din. dira sa taat, lapitas, diri. Diri nga balay. Bali sa pagmangkon. Pagbangko ni mo. Ang pantagyani gyud. Ako ba nila ayaw? Bago pagayo, oy. Ang giuna lang nila ang taas. Giuna, di usa pa ubo sila. Agoy, Ginoo ko. Kaluoy sa kung pagumako. Ang hinungdan sa sunog sumala fa ni Osami City Bureau of Fire Protection Acting Fire Marshal, Fire Senior Inspector Carmel Lito Junela o gipahayag mismo ni Clint Lumasag, anak sa magtiayong Lumasag, mao ang napabaya ang gi-charge nga cellphone. Sir, based sa initial nga kuan investigation sa atong investigator nga based sa statement ni Clint Lumasog, siya ang witness nato. Nakita niya nga ang gi-charge niya nga cellphone is nagkalayo. So nay possibility nga dito nagikan ang kuan ang kalayo nato. Matod pa ni Clint, kamulo silang namanday sa iyang amahan sa silo nga bahin silang panimalay, pero mao na lamay iyang natimahoan nga may nanimahong sunog ug dali siyang misaka sa ilang second floor. Bawo magtrabaho may ano yung balaya ba? Sumpay din. Say daw sir. Ha? Say ko nung ikabo daw. Buntag sa'yo, ga-charge ko kay lubat ng cellphone, ga-charge ko, then trabaho may papadre sa boss. Then nagdugay man ko may trabaho dre, then sa cellphone wala ko kabantay na akuan. Na full charge na ba, wala ko nabantayan ba? Trabaho papadre. Karon lang kuan mga last 9, last 10, last 9 siguro. Tingala mi nanay nanimaho. Nakasimot ako kuan ba, baho na kuan ba, sunog yun. Akong punter taas dahil kay kung lubo ko nag-charge ko. Pag sakar sa taas, gasigan akong pum. Sa kuan na kwarto. Pag pikas po kwarto, duwa man kwarto sa taas. Wala na may kabantay ba na kuan. Na nagsigan man sa taas, ginalinga may trabaho pa rin sa tubangan. Pag sakar ko sa taas, wala sunog ng kwarto. Dili kog naw kay di naman matabang namo kuan sablig. Matod pa alas 7 sa buntag iyang gi-charge ang iyang nalubat nga cellphone dito sa second floor sa ilang panimalay. Marigli po to overcharge kay buntang mo to mga alas 7 to no kay charge. Oh, then Sa brand to sa. Unsa nga cellphone to? Realme? Original ang charger. Original.
kwanto marag overhead mo gato na sumun sa kainit ito ba. Ano pagkakitaan mo nagsikasigang cellphone, sir? Dali na kung naog kay ay wala kwarto nagasigan ako. Di naman matabag sablig man kay taas man mo taas ng god. Di naman kay sa kanaw kay makona di naman matabang. Sagit na may kuan yun, sagitan ng mga silingan na sunog. Matod pa niini nga nagpasalamat siya sa ilang mga silingan nga daling mirespondi og bitabang gilayon sa pagpalong sa kalayo. Gipahayag sa mag-inang lumasag nga naleksyon sila sa nahitabo og dili gayud angay nga magkumpiyansa kun mag-charge sa bisan unsang klaseng electronic gadgets. So, unsa may awag nimo katong mag-charge nga biyaan? Nga tao. Abi na ko kuan na pero istorya ra ng nana ba. Tinuod di day. Kana mag-charge na magtulog ay lang gyud mag-charge yan. Piyansan kana. Delikado gabi gi-charge ba din buto. Lagi. Yan kay. Salamat. Di yun mahayo mag-charge nga, di mabantayan. Sud kayo. Og cellphone manggali iyang gi-charge. Awa gyud tay mahimo. Kaya puro bubol mag-charge ko na makatulog. Katulog na ba? Kalimtan na. Lagi. Nya na cellphone nga dili jud mabuntagan og charge. Para nang bibo di man na sa pwede buntagan. Ang pahayag sa mag-ina ang gidasunan usab ni Dunya Consuelo Barangay Captain Fiel ug City Fire Marshal Junila. Delikado lagi natong mga kuan, mga gadget nato nga mag-charge sa rin pabuntagan o magbantay bitaw. Okay, daghan may mga piki karon nga mga kuan. Mga piki nya, moinit na kayo. Di mo buto man gina kadugayan natong charge ug di mabantayan nga mapul na. Salamat na po sa mga tao nga nagtinabangay gyud, naagid ang bayanihan. Sa atong mga kuan community diri sa Usamis nga magbantay jud ta sa atong mga cellphones labi na octopus connection kay mo na jud na ang source sa mga electrical arcing makakos og sunog nato. Sumala sa Bureau of Fire Protection, kadaghanan sa mga insidente sa sunog mahitabo tungod sa faulty o depektibo nga electrical wirings. Lakip ni ini mo ang sobra nga paggamit sa mga extension cord, gisi nga mga wire o substandard nga mga electrical wire. Ang uban nga mga tao lagmit nga mag-set up sa mga koneksyon sa elektrisidad sa ilang kaugalingon aron makatipig sa salapi gikan sa pagkuha sa usa ka profesional nga technician. Usab para makalikay sa sunog magpabiling alisto. Likay ang pagbilin og mga butang nga daling masunog duol sa mga tinubdan sa kainit ug ayaw biyayang kalan nga walay mag-atiman. Ang mga sunog makaguba sa mga kinabuhi ug mga panimalay. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon. Salamat, Bernal.